po natin ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Amen. So, kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon sa umaga po ito, ano po ba yung pwede nating pasalamatan sa Diyos sa umaga po ito? At lagi po natin sinasabi, isang bagay lang yung hinihintay sa atin ng Diyos, yung tayo po ay magpasalamat. Kasi wala naman po tayo, di ba? Wala naman po tayo na pwedeng sabihin na sa atin. Kundi lahat ng bagay na nasa atin at yung mga bagay na ipinagkakatiwala po sa atin ay hindi po sa atin. Kundi ito po ay biyaya lamang na ipinagkakatiwala at ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya ang pwede mong sabihin sa buhay mo ay laging salamat. Diyos, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Amen? Kasi yung kaya mo lang na pwedeng ibalik bilang pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. So dito po sa talatang una, sabi po dito sa aklat po ng binagit ni Apostol Pedro, sabi niya sa 2 Peter chapter 3, sa halip patuloy kayong lumago. Lumago, sabi dito, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Binagit po dyan ni Apostol Pablo, sabi niya sa halip patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. So napakahalaga bilang isang tao na nabubuhay na mananampalataya ng Diyos, patuloy po tayong lumago pa sa kagandahang loob ng Diyos. So pamula doon, patuloy pa tayong makapagpasalamat sa Diyos. Kasi nakikilala po natin siya sa buhay po natin. Di ba sa isang tao, kaya mo lang siya napapasalamatan kasi nakikilala mo yung mga bagay na ginagawa niya sa iyong buhay. Kasi kung di mo siya nakikilala, dahil siya yung gumagawa sa buhay mo, at lahat ng bagay ay biyaya lamang sa iyo ng Diyos, hindi ka talaga pwedeng makapagpasalamat, di ba? Pero kapag alam mo, yung lahat ng bagay ay dahil sa biyaya lamang ng Diyos, dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, lahat na ito ay pwede mong ipagpasalamat sa Diyos. Amen? Sabi ko nga, yung buhay mo, hindi po sa iyo yan. Ipinagkatiwala lamang po yan sa atin ng Diyos. Kaya kapag binigyan ka ng buhay pagkagising mo, pwede mo sabihin, Lord, salamat dahil buhay pa po. Amen? Bawa, ikaw po yung nakatayo pa ng diretso. Kasi may mga pagkakataon sa buhay po ng tao, lalo na yung mga medyo may edad na. Bago makatayo, medyo magbibilang ka pa ng ilang sasalid na muna yan, di ba? At kapag nakatayo na, sasabihin niya, ay Diyos, salamat, nakatayo. Pero kung ikaw nakakatayo na ng mabilis, napakalaking pasalamat po sa Diyos yan. Amen? Yung po bang kumain ka ng umaga tapos narasahan mo pa yung pagkain, napakalaking pasalamat po yan sa Diyos. Yung po bang nakapaglakad ka pa, napakalaking. Sabi ko nga, kung bibilahin po natin yung lahat ng bagay, at uunawain po natin, ang dami po natin pwedeng pagpasalamat sa Diyos. Dahil wala ka naman talaga, wala naman po tayo. Kundi lahat ng bagay ay biyaya o kagandahan loob lamang po sa atin ng Diyos. So nagbigay pa ako dito ng ilan upang patuloy natin makita yung salitang mapagpasalamat. Una, sabi ko dito yung kaligtasan. Alam niyo po ba, wala naman po tayong kayang gawin upang tayo po ay maligtas. Biyaya lang ng Diyos, kagandahan loob lamang ng Diyos. Sabi po dyan sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito ay kaloob, sabi dito, kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. Wala kang pwedeng ipagmalaki na ikaw ay naligtas. Kundi, sabi po dito, ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyong sarili. Wala tayong ginawa upang tayo maligtas. Kung bakit ka naligtas? Dahil ito ay kaloob sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen?
Kaya pwede mo sabihin, Lord, salamat dahil isa po ako sa mga nakatanggap ng kaligtasan. Amen. Isa po ako sa mga tagapagmana ng pangako mo na buhay na walang hanggan. Yun po ay napakalaking pwede mong sabihin ng salamat. Salamat o Diyos dahil hindi na ako pupunta ng kapahamakan. Hindi na ako mapakabilang doon sa mga tao na sinasabi ng Bible na ang uod doon ay kanilang binabalik at ginukumot. At yung apoy doon ay hindi namamatay. Di ba napakalaking pasalamat po yun na sabi nga sa buhay po natin, tayo po yung napagkalooban ng Diyos ng biyaya ng kaligtasan. At sabi nga, wala po tayong ginawa kundi dahil lamang sa dakilang pagmamahal po sa atin ng Diyos. At saka natin po ang gawa, 15:11, sumampalataya tayo na tayo maliligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Hesus at gayon din sila. So sabi nga, tayo ay naligtas dahil sa kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. At hindi lamang po tayo yung tumanggap ng kaligtasan, kundi sila din po na natutong sumampalataya sa Kanya. Kaya dahil sa kagandahang loob lamang po ng ating Panginoon Hesus, sabi nga po sa ilawin po natin kanina, dahil sa sukdulang, sabi nga, pag-ibig sa atin ng Diyos. Yung Panginoon Hesus ang siya pong ibinigay na tagapagligtas ng ating pong Diyos, upang mula noon tayo pong mga tao na natutong nananampalataya ay napagkalooban ng salitang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen! Sabi nga, pwede mo talagang laging pasalamatan ng Diyos kasi nabilang ka na at nakatanggap ka na ng salitang kaligtasan. Hindi mo nabibili po yan sa sa mundo na to. Ang sabi nga ng Bible, makamtan mo man yung yaman ng buong mundo. Sa ina po yung buong mundo. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa, wala daw po itong kahulugan. Amen? So yung kaligtasan mo, higit pa po sa yaman ng mundo. Ganun po siya kahalaga. Wala po siyang katumbas na halaga dito sa ibabaw po ng mundo. Di ba? May kwento po sa Bible. May isang tao po na lumapit po sa ating Panginoon Jesus. Sabi niya, Panginoon, ano po ba yung dapat kong gawin upang makamit ng buhay na walang hanggan? So sabi ng Panginoon, alam mo yung mga utos? Sabi niya, opo, sabi niya. Sinabi niya lahat yung mga utos. Sabi po ng lalaking mayaman, Panginoon, lahat po ng iyan ay ginawa ko na mula nung ako'y bata pa hanggang sa ngayon. Sinunod ko na po lahat yan. Kaya lang, ang sabi po sa kanya ng Panginoon, isang bagay na lang ang kulang sa iyo. Sabi po ng Panginoon, ano po yun, Panginoon? Sabi niya, ibenta mo ang iyong kayamanan at ipamigay mo sa mga tukha. At saka kasumunod sa akin at magkakamit ka ng kaligtasan. So, nung napakinggan po ito ng mayaman, alam niyo po ba ano yung kwento doon? Namanglaw. O nalungkot yung mayaman. Kasi hindi po niya kayang iwanan po yung kanyang kayamanan. Kaya nasabi pa po doon ang talata, napakadali, sabi niya, na pumasok ang isang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok doon sa langit. Kasi kapag yung tao, naging Diyos po niya yung kayamanan, hindi po niya makakamtan yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Makakamtan lamang po ng tao yung salitang kaligtasan na pinagkakaloob ng Diyos kapag yung tao, sabi nga, siya po yung taong kinahabagan ng Diyos at natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kaya sabi po daw, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos. Pinagkalooban ka lang ng Diyos ng kaligtasan, kaya ka naligtas. Amen! Hindi dahil sa ano yung kalagayan mo sa buhay. Malungkot ka po doon, pagkaan po ng kwento, kung minsan yung kayamanan ng tao ang siyang nagiging dahilan, hadlang, upang hindi niya makamtan yung sinasabi po ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen? Kaya napakapalad po natin sa kabila po ng ating kalagayan sa buhay, isa po tayo sa mga nakatanggap na po ng kaloob ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mula doon, pwede mong lagi na lang ang pasalamatan ng Diyos. God, salamat, salamat po, salamat.
na ako po ay isa sa mga tao na tumanggap ng kaligtasan. Pangalawa, ang sabi po dyan, tayo po ay pinawalang sala. Sabi po dyan, ng kasulatan sa aklat po ng Romans, so, dinignan ko po yan sa malalim na mababaw na Tagalog, sa mababaw na malalim na Tagalog. Sa mababaw po na Tagalog, yan po yung nakasulat. Siyempre, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siya nagpapalaya sa kanila. Binasa ko po sa ibang salin na sabi dito, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya maging Hudyo man o Hentil. So, nung tayo ay natutong manampalataya sa ating Panginoon Jesus, tayo pong lahat ay pinawalang sala. Ibig sabihin, dati ikaw po ay nakumbit. Dahil sa kasalanan mo, nakulong ka. So, mula doon sa kalagayan po na yun, nung tayo po ay natutong manampalataya sa Panginoon Jesus, tayo po ay pinawalang sala. Yung sabi po ng ibang salin sa binasa natin. Kasi yan, sabi niya, ulit dahil sa kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid. So, pag sinabing matuwid, pinawalang sala. Ibig sabihin, hindi ka na makasalanan, kundi ikaw po ay matuwid na sa paningin po ng Diyos. Sa ibang salin po kasi, binagit po dyan yung pinawalang sala ng Diyos, ang lahat ng sumampalataya kay Jesucristo. So, di ba saya ng isang tao, di ba, wala kang kulong ka. Tapos, sinabi sa iyo nung nagbabantay, pinawalang sala ka na. Pwede ka nang lumaya. Ano sasabihin mo? Lord, thank you, thank you, thank you. Di ba? Yung sinasabi ng mga tao, nagpapasalamat sila. Bakit? Alam nila, doon sa kalagayan po nila, habang buhay na silang nakakulong. Subalit, dumating yung salita, ano po sinasabi po? Ano po yung tawag po doon? Di ba? Sila po ay binigyan po ng pagkakataon na magbagong buhay. Kaya kapag po yung tao tumanggap po ng gano'n, gano'n na lang po yung kanyang kagalakan. Gano'n na lang po yung kanyang katuwahan. Kasi siya po ay binigyan ng kalayaan upang sabi nga muling mabuhay po ng may kapayapaan. Kaya yung tao po talagang magpapasalamat at magpapasalamat. Lalo na po sa buhay po natin bilang mga tao na mananampalataya ng Diyos, talagang magpapasalamat ka sa Diyos kasi pinawalang sala ka. Mula doon sa minana mong kasalanan kay Eva, sa ako kay Adan, hanggang sa ikaw ay natutong sumampalataya sa Panginoon Jesus, yung pong lahat ng kasalanan na yun ay pinawalang sala na. Wala na, ibig sabihin, not guilty. Sabi po doon sa usapan po doon sa abogado, di ba? Napatunayan, hindi ka guilty. Ikaw ay walang nagawa kasalanan, kaya ikaw ay malaya ng makakalabas ng bilangguan. Amen! So, ganoon din po, ang kalagayan po ng isang tao na natutong sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Maging ito man daw po ay Hudyo o Hentil. Pag sinabing Hentil, kabilang po tayo doon, hindi naman po tayo mga Hudyo. Tayo po yung mga kabilang sa mga Hentil na tumanggap ng biyaya ng kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. At binagit pa po sa Romans 8:1, at sabi pa rin po dyan, kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao na ipag-isa kay Kristo Jesus. Sabi dito, kaya nga, wala nang kahatulan parusa sa mga tao na ipag-isa kay Kristo. Hindi ka nakakatulan. Dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Kristo. Sa Bible, meron po kumisa na nasulat po doon na yung paghatol. Alam niyo po ba yung mga hatulan po doon, yung mga tao hindi po natutong nanampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi kung nanampalataya ka na sa Panginoong Jesus, nakipag-isa ka na kay Kristo, hindi ka nakabilang sa mga hahatulan. Ang hahatulan lang po doon, yung pangalan na hindi nakasulat sa aklat po ng buhay. Sabi po doon sa Revelation, sa Kahayag, itinapon sa lawa ng apoy. Ang mga tao hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang ikalawang kamatayan. Kaya kapag ikaw, yung tao
ay natutong nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus dahil sa kanyang pananampalataya, yung pangalan mo ay nandun na po sa aklat po ng buhay. At hindi ka na po kabilang sa mga taong hahatulan pagdating ng panahon. Kasi magkakaroon ka na at matatanggap mo na yung ipinangako sa iyo na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Kung minsan, may mga pagkakataon, tinatanong po ng mga tao, sabi niya, Pastor, paano yan? Nagkakasala pa po ako. Kasi nandito pa po tayo sa mundo na to, di ba? So, meron pong binanggit yung Bible sa 1 John 1:9. Sabi niya, kung ipapahayag ng iyong mga labi, ang iyong mga nagawang kasalanan ng ang Diyos ay tapat at banal na magpapatawad at maglilinis sa lahat ng ating nagawang kaluluwa. Iba po yung mananampalataya. Kasi yung mananampalataya, sinisikap niya sa biyaya ng Diyos na huwag nang magkasala. Yung po siya. At kung siya man po ay magkasala, madali po siyang humingi po ng tawad. Iba po yung hindi ka mananampalataya, yung hindi pa po tayo mananampalataya kasi ng Diyos, ang kaisipan po natin iba. Bahala na kung magbantay yung aming paa. Diba? Ganun po yung mentalidad po natin noon eh. Kasi wala pa po tayong salitang Panginoon sa ating po mga puso at wala pong Panginoon na nagsasabi, anak, matuto kang magpatawad kasi ikaw ay aking pinatawad. Amen? Pero kung ang iisipin mo, Lord, kasi nagkakasala ako, paano kaya pupunta kaya ako ng langit? Sinabi po ng Diyos eh. Amen. Sabi niya, kaya nga, wala nang kahatulan, parusa sa mga tao na nakipag-isa kay Kristo. Hindi ka nakasama doon sa judgment. Ikaw na po, kapag ikaw ay namatay, makakamtan mo na yung pinangako sa iyo ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Pero kung hindi ka nakipag-isa kay Kristo, yung kamatayan, kapahamakan. Amen po ba doon? Pero sa mga taong nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus, yung kamatayan ay pakinabang. Kasi kakamtan mo na yung pangako sa iyo ng Diyos. Amen po ba doon? Kasi kung ang mentalidad po natin, nagkakasala po ako, wala naman po tao hindi nagkakasala. Kaya nga po, nandyan po yung ating tagapamagitan na walang iba, kundi po yung ating Panginoon Jesus. Na siya po yung nagsasabi, Diyos, Ama, humingi na po ng tawad yung anak ko, patawarin mo na siya. Siya po yung bigyan po natin. At sabi nga ng Bible, sapat na po yung dugo ng ating Panginoon Jesus upang linisin yung kasalanan po ng tao. Kaya kung tayo man po yung nagkasala, lagi pong paalala naman po ni Apostol Pablo, huwag hayaan pong lubugan. Ibig sabihin, bago dumilim, natuto ka ng magpatawad at natuto ka ng humingi po ng tawad. Amen! O baka hinihintay pa po natin yung Pasko. Kasi yung iba, gano'n magpapatawad ako kapag Pasko na. Kasi si Jesus nagpatawad, kaya ako magpapatawad. So hindi po gano'n yung totoong mananampalataya ng Diyos. Amen? Bagamat sabi mo nga bilang tao, pumapasok po yan sa kaisipan ng tao. Paano kung patatawaran yung kapatid ko niya? Kasi ganito yung ginawa niya sa buhay ko, ganito yung ginawa niya sa buhay namin. So kapag napakinggan mo yung salita ng Diyos, ay Lord, patawad ko kasi, di ba kasi sinabi ko, kung para kami po ay mapatawad sa aming mga nagawang kasalanan, kami po ay matutong magpatawad sa mga taong nagkasala sa amin. Kaya doon, wala kang choice kundi, Lord, sige, talaga nagpapatawad po ako at humingi po ako ng tawad sa aking nagawang kasalanan. Kaya mula doon, magiging malinis ka sa paningin po ng Diyos. Pero kapag hindi ka totoo mananampalataya ng Diyos, yung kasalanan sa buhay mo, okay lang, nandiyan yan. Isang buwan, isang taon, okay lang. Mabuti may Pasko. Pero sa atin, hindi na po tayo kabilang doon. Amen! Amen! Kaya sabi ng Bible, yung mga tao na ipag-isa kay Kristo ay pinawalang sala ng Diyos. Ang lahat ng sumampalataya kay Jesucristo. Kaya magpasalamat po tayo dahil tayo po ay mga pinawalang sala na. Kaya sasabihin mo na lang, Lord, salamat sa sukdulang biyaya na ginawa mo at tinapos mo na gawa kung bakit po ngayon ako ay nagkamit ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pangatlo, ang sabi po dyan, tayo po ay ginawa niyang apostol. Yan. Sabi po dyan sa Galacia, yung po yung binagit po ni Apostol Pablo,
Ang sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipinanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Alam niyo po ba, sa buhay po natin, walang aksidente. Hindi po aksidente na isinilang ka sa mundo na to. Hindi din po aksidente na ikaw po ngayon ay naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi sabi niya, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Yan din po ay binigay po sa Old Testament, sa book of Jeremiah. Sabi niya doon, nasa tiyan pa lang po siya ng kanyang ina, siya po ay pinili na po ng Diyos. At lagi po natin sinasabi, lahat ng bagay ay nagaganap sa kapahintulutan po ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, ang lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit na gumagawa ayon sa ikabubuti na bawat isa na minamahal ng Diyos. Bagamat yung pagkapili po sa atin ng Diyos, hindi po siya ganong kabilis. Sabi nga po natin, kung titignan natin yung mga lumang, mga unang mananampalataya sa Old Testament, di ba may mga nababasa po tayo na kwento, bago po sila lumakad, kagaya po ni Enoch, na ilang edad na po siya? 70 po ata. Bago siya nakakilala sa Diyos, ibig sabihin, madami na po siyang dinaanan na mga bagay na magaganda, pangit, negative, positive sa kanyang buhay, bago siya nakakilala sa Panginoon. So, may tamang panahon ng Diyos sa bawat pagtawag niya sa buhay po ng bawat isa. Maging si Apostol Pablo, kung titignan natin, bago siya ginamit ng Diyos, na lingkod po niya, ang dami po niya naging buhay bilang isang tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Subalit ang maganda po noon, noong kung siya tinawag ng Panginoon, sila po'y lumakad at nabuhay na kasama ang Diyos. Amen! Kaya napakapalad po natin na ang sabi dito ng Bible, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Ang nagsulat po nito, wala pong iba kundi si Apostol Pablo. Nakita po niya yon. Bagamat yung unang buhay niya pangit at hindi maganda, subalit sa kabila po ng lahat ng bagay na yun, dahil siya po ay pinili ng Diyos, dumating po yung panahon na siya po ay tinawag ng Diyos at siya po ay naglingkod sa Diyos. Kaya sa buhay po natin, sabi ko nga, may kanya-kanya po tayong panahon ng pagkatawag sa Diyos. Ang maganda po noon, nung tayo tinawag ng Diyos, patuloy na po tayong lumakad at mabuhay na kasama ang Diyos. Amen? Amen. Kasi napakapalad po, pinili ka na. Hindi ka isang aksidente. Kundi ikaw po ay pinili po ng Diyos. At bilang mga pinili ng Diyos, ang sabi po sa aklat po na binanggit pa po ni Apostol Pablo sa Romans 12:6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan kung ang ating kaloob ay pagsasalita, magpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung mapasahin po natin yung sunod-sunod na talata po na yan, yun po yung mga kaloob na tinanggap ng isang tao ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga talento, kakayahan, kung ano man po yung nasa iyo, ito po ay kaloob lamang ng Diyos dahil sa Kanya pong kagandahang loob. O magandang sabihin, dahil lang sa biyaya po ng Diyos. Amen. Wala ka po dyan, kundi biyaya po ito ng Diyos na ipinagkaloob sa buhay po ng bawat isa sa atin. At madalas po natin nakikita kapag po may mga nagtatapos na estudyante. Ano po yung nakasulat po doon? To God be the glory. Nagpapasalamat po sila dahil sila po ay nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. At kinikilala nila na ang lahat ng ito ay biyaya lamang sa kanila ng Diyos. Amen! Kung minsan, nakakalimutan pa rin po ng tao, di ba? Bagamat may nakasulat po doon sa mga tarpaulin nila, thank you Lord. Sabi pa po ng iba. Doon sa mga mighty naman, makikita mo, thank you Lord. Yung mga nila, di ba? Mga mighty po nila. Kinikilala nila na lahat ng bagay na yun ay biyaya o ipinagkaloob lamang sa kanila ng Diyos. Subalit, ang malungkot po noon, kung minsan makikita natin yung mga tao,
Bagamat nandun po yung salitang gano'n, nandun po yung awiting gano'n, kung minsan, ito din po ay kanilang inaangkin pa rin, di ba? Na, ay, kaya ako naging cum laude, kaya ako naging magna cum laude, dahil pinagbutihan ko, talaga, nag-ahal ako ng gusto. Palagay nyo kaya, kung hindi kayo binigyan ng Diyos ng buhay, hindi kayo binigyan ng Diyos ng talento, hindi kayo binigyan ng lakas, magagawa po ba natin yung lahat ng bagay nyo? Hindi, di ba? Kaya pwede mo sabihin, Lord, salamat dahil sa biyaya mo, sa kagandahang loob mo, ako po ay nakarating sa ganitong kalagayan. Amen po ba, Lord? Amen. So, ang pwede mong sabihin, Lord, salamat, salamat. Kaya lang po kasi minsan nagpapasalamat yung tao, kapag nakuntog siya at naunawaan niya na wala siyang magagawa at nakita niya yung Diyos ang gumawa sa kanya pong buhay. Kaya sabi nga, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, maging mapagpasalamat po tayo. At biyaya lang ng Diyos kung ano po yung kalagayan po natin ngayon. Amen! Kung ikaw po ay darating sa punto na maging presidente ng Pilipinas, maging senator, congressman, biyaya lang po yun ng Diyos. Hindi po tayo yun. Biyaya po yun ng Diyos sa buhay natin. Ang malungkot po kasi sa tao, kala niya siya. Kaya kapag yung sa punto na siya po yung nasa taas, tapos bumagsak, ano sasabihin niya? Lord, patawad kasi nakalimot po ako sa iyo. Di ba? Gano'n, may mga kwentong gano'n. Kasi pinapaunawa po ng Diyos na tayo ay biniyayaan lang at pinagkalooban niya. Kaya sabi niya dito, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Sabi po ito, ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Bakit sabihin? Dahil sa biyaya, dahil sa awa, o dahil sa lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba doon? Wala, sabi ko nga, kapag naintindihan ko ng isang mananampalataya po ito, wala kang gagawin kundi magpasalamat sa Diyos. At wala kang pwedeng ipagmalaki sa buhay mo. Kung ano man yung inaabot mo, narating mo, naging kalagay mo sa buhay, sasabihin mo ba kay Lord, salamat dahil pinagkatiwalaan po ako na makaabot sa ganitong sitwasyon. Amen po ba doon? Kasi ang Diyos lamang po yung nagkakaloob ayon sa kanyang kagandahang loob. At kung ayaw na din po ng Diyos, wala din po tayong magagawa. Amen po ba doon? Yung katalinuhan mo sa isang, sabi nga po nila, minsan ka lang na tumaas yung blood pressure mo. Question. Tapos nagka-damage po yung ugat mo na kasi laki lang po ng buhok. Yung katalinuhan mo, pwedeng mawala. Di ba yung lakas natin? Kahit na napakalakas mo, meron lang biglang ano doon sa katawan mo, biglang tatagilid ka. Di ba kalakas siya, patay ka, tagilid na maglakad. Di ba? Kaya wala po talaga tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Kundi ang pwede mong sabihin, Lord, lagi salamat, salamat. Amen! So, ano mo po? Ang sabi pa rin po dyan, Romans 12, next. Sa sumunod po na talata, sa pinayaman. Amen. Sino po gustong yumaman? Wala. Ang sabi po sa aklat ng 2 Corinthians 8:9, ang sabi po dyan, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So, ulitin ko po, para patuloy natin makuha. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob. Pag po sinabing kagandahang loob, ito po yung biyaya ng Diyos. O sabi nga, bigay sa atin ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ang layunin po ng Panginoon sa bawat isa na nakipag-isa sa ating Panginoon Jesus ay maging mayaman. Sabihin mo kasi katabi, mayaman. Mayaman. Gusto po ng Diyos, yumaman po tayo. Amen. Gusto po ba natin yumaman talaga?
Alam niyo po sa Bible, mayroon po siya, palatuntunan. Ibig sabihin, kung sa pag-aaral sa eskwelahan, may kanya-kanyang subject. Diba? May Pilipino, may English, may Mathematics, ano ba? Sabihin na po natin, iba-iba, diba? Iba po yung pagtuturo about sa English. Iba po yung pagtuturo about Pilipino. Iba po yung pagtuturo about Mathematics, diba? Parang sa buhay po natin ganito. Pag sinabing pananampalataya, paano ka magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos? Sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig at pakikinig ng salita po ng Diyos. Tama? Yun po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Paano po tayo mabubusog sa ating buhay bilang isang pananampalataya ng Diyos? Kinakailangan tayo po ay laging, sabi nga ni Jesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ng tao, kundi sa bawat pakikinig at pakikinig ng salita po ng Diyos. Amen! Paano po tayo magkakamit po ng kaligtasan? Sabi nga, yung tao, matuto po siyang sumampalataya sa ating Panginoon Jesus upang hindi siya mapahaba, kundi magamit ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? Sa pinansyal, ano po yung sinabi ng Bible? Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Pustong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Palagay nyo kaya kung ang kinuha namin nyo ay Pilipino saka English, hindi nyo kinuha yung math, babagsak kayo doon sa math. Pasado kayo doon sa Pilipino saka po doon sa English. Tama? Amen. Lumagong yung pananampalataya mo, naligtas ka. Pagdating sa blessing, hindi ka napagpala ng lubusan. Bakit? Hindi mo ginawa yung palatuntunan mo ng Diyos. Tama po ba? Kaya, bagsak. 70. Mabuti, binigyan ka 75%. Amen po ba doon? So, yung Bible, kumpleto po siya. Kung paano po natin, sabi nga, makakantan yung lahat ng bagay. Pagdating sa blessing po kasi, sabi ng Bible, si Jesus nagpakadukha upang tayo po ay yumaman. Amen. Ang dapat mo lang gawin po natin kung ano po yung prinsipyo, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At kapag ginawa mo yung prinsipyo ng salita ng Diyos, sasabihin mo na lang, Lord, salamat dahil totoo ka pala sa iyong mga salita. Totoo ka pala sa iyong mga pangako. Ikaw po yung magpapala at magkakaroon sa amin ng siksik, liglig, at umaapaw. Amen! Kasi sabi ko nga, ang usapan po dyan, kung naniniwala ka, nananampalataya ka. Kung naniniwala ka doon sa sinasabi po ng salita ng Diyos at nananampalataya ka, ito po ay iyong gagawin at ito po ay iyong susundin. Upang mula doon, yung pangako ng Diyos, matupad, maganap sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen! Sabi nga po ni Brother Edward kanina, ang tao mapagbigay ay lalong yumaman. Amen! Gusto po ba namin yumaman? Ayaw nyo. So, isa lang yung sinabi. Ano po pa yung sinabi? Mapagbigay. Sabi po ni Satanas, huwag kang magbigay. Sabi naman ng Diyos, magbigay ka para ikaw ay lalong yumaman. Amen. Yung prinsipyo po ng Diyos, hindi po siya mababago. Kapag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Kapag ipinangako ng Diyos, ito po kanyang tinutupad. Pagdating sa giving po kasi tayo, bilang mga mananampalataya ng Diyos, dahil hindi po tayo nasanay, napakahirap po natin matuto. Madali po tayo manampalataya. Pinaniniwalaan po natin yung John 3:16. Kasi pagmamahal ng Diyos, kaligtasan. Kaya pagdating sa Malakay 3:10, napakahirap po natin maniwala, manampalataya. Totoo kaya kapag ibinigay ko yung aking tithe sa Panginoon, sabi nga, bubuksan niya yung mga bintana sa langit at bubuksan niya yung masagalang biyaya. Totoo kaya yun? Ang tanong doon, kung naniniwala ka at nananampalataya ka, gagawin po natin. Amen! Pero kung hindi ka naniniwala at nananampalataya, hindi mo ito gagawin. Kaya lang, hindi matutupad sa atin yung mga pangako ng Diyos. Amen! Sabi ko sa amin na lang, hindi na po ako magkukwento ng iba. Wala nang po ako magpastor, hindi naman po ako naghahanap buhay. At yung ingat yaman po natin dito, alam po niya kung magkano yung allowance po namin mula nang nagsimula po ako dito. Palagay ko mo na mga 100, 150. Sa isang linggo, tumataas po yung bilihin, medyo tumataas din ang konti. Hanggang sa ngayon, di pa na kung kailan po tataas. So,
yung kalagayan po namin, sabi ko nga sa biyaya ng Diyos, kahit gano'n lang po siya kaliit, kahit gusto ko na matupad sa akin yung salita pangako ng Diyos, ginagawa ko po yun. Ninanasa ko po na masunod at matupad kung ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos, yung tithes and offering. At alam niyo po, nakita ko naman po yung kabutihan ng Diyos. Yung katapatan po ng Diyos sa buhay namin. Bagamat hindi po ako yung talagang naghahanap buhay upang matugunan yung aming pangailangan. Pero yung Diyos, siya po yung gumagawa ng paraan upang matugunan yung lahat ng aming pangangailangan. Yun po yung pwede kong sabihin sa inyo. At sabi ko nga, biyaya ng Diyos. Kasi lahat ng bagay, biyaya lang po sa akin ng Diyos, di ba? Sabi ko nga, yung mga anak namin, bagamat hindi po kami yung gumastos pong lahat, pero sa biyaya ng Diyos, sabi ko nga, yung anak namin, nag-aaral po sila ng elementary, tapos high school, lahat pumasok po sila private school. Yung tatlo po namin, nag-aaral po sila ng Buena Vista, yung gusto po namin dito sa St. Peter. So, ibig sabihin, bagamat ganun po kalit yung blessing na natatanggap ko po, si Mrs. wala na po siya anak buhay na talagang nag-aaral buhay. Pero, nandun po yun po yung ginawa ko ng Diyos sa buhay natin. Sabi ko ako minsan, bilang mga tao, high school pa lang, nag-aaral na po dito pa lang sa eskwelahan, tapos sa kalawitan, nag-iintindi lang masyado, nag-iisip lang masyado. Ano ba? Paano kaya masusuplayin yung pag-aaral ng aming mga anak? Samantalang, sabi ko sa amin, ang binigay na biyaya ng Diyos, nakapag-aral po sila ng private school. Pangalawa, nakatapos po sila ng Cornelio. Isa na lang, si Seiya, di ba? Matatapos na po siya dahil fourth year college na po siya ngayon, sa biyaya po ng Diyos, matatapos na rin. Para bang wala lang. Nag-aaral po sila na hindi kami kasi nag-isip, nag-intindi. Kasi nandun po yung biyaya po ng Diyos. Amen! At sabi ko yung Diyos may tamang panahon sa lahat ng bagay. Sabi ko yung anak po namin isa, si Kaya, yung malaki po namin. So, the Tuesday, natin po namin siya sa airport. Sa kasalukuyan, nasa Israel po siya ngayon. Nagtatrabaho na po siya. At sabi ko dahil may kasipagan po yung anak namin na yon, bay nagpapakatime na. Pumapasok na po siya, tagahugas ng plato, naglilinis ng bahay. Sabi nga po ng mga tita niya, baka isang buwan pa lang yan, ikaw mayaman ka na. Kasi kung may extra po siya ng hanap buhay Ibig sabihin, ito po yung challenge ko po mga kapatid. Hindi ko mo ngayon, ginawa po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos ay magbubunga po yan. May panahon po ng pagtatanim, may panahon po ng paglago, may panahon po ng pagbubunga. Amen! Amen. So, magtanim lamang po tayo at ako'y naniniwala, totoo yung salita po ng Diyos. Totoo yung mga pangako ng Diyos. Amen! Amen! Sabi ko si Micah, una po kasi katrabaho lang po siya doon sa tita niya. So doon po siya nag-training. So sabi ko, matagal po namin siya nakakasama. Si 1 week, doon po siya sa Tawita. So sabi ko, magpalit tayo pa ako ng hanap buhay mo para ako dito ka na. Tapos nagagamit po siya sa gawain po ng Diyos. So dumating po yung pagkakataon. Diyan na lang po siya naghahanap buhay sa bahay pare. So, pwede, nakakasama pa po namin siya. Yung trabaho niya, parang ganito, nanonood lang ng TV. Kasi yung napasukan po niya, security agency. Yung mga, po nila, taga-ibang bansa, taga-Israel, taga-Amerika. So, yung kanilang mga binabantayan. Ano po yung gusto kong ipakita po doon? Kapag yung Diyos nakita po niya yung paglilingkod natin sa Kanya, ginagawa po natin yung kalooban niya, siya din po yung mag-aayos ng lahat ng bagay. Siya din po yung magpapala ng lahat ng bagay. Amen! Amen! So, tuloy pa po natin sa 2 Corinthians 9:8. Sabi po dyan, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Amen! Sabi niya, sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa tulad ng nasusulat, siya'y masaganang magbibigay sa mga dukha. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itinatanim at tinapay na makakain, ang siya'y magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo
sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan, sa gayon lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So makita natin dito, magagawa ng Diyos. Wala naman pong bagay na imposible sa Diyos. Amen po ba doon? Kapag ginawa natin yung palatuntunan ng Diyos, matutupad din sa atin yung mga pangako ng Diyos. Kaya lang, kung hindi mo gagawin, nasa iyo po yan. Nasa atin po yung kalayaan. Magbigay ka, bibigyan ka ng Diyos. Kung hindi ka magbigay, hindi ka bibigyan ng Diyos. Tama lang po ba yun? Pumasok ka sa kumpanya. Halimbawa, yung pag pumasok, may sweldo. Kapag hindi ka pumasok, walang sweldo. Ganun lang po siya simple. At ang maganda po nun, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Kasi ang Diyos po ang pasagana, ang Diyos po ang nagbibigay. Sabi ka po dito sa sumunod na talata, ang Diyos na nagbibigay ng binhi, itatanim at tinapay na makakain, ang siya ay magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga na sagana ang inyong kabutihan loob. Ang Diyos pa rin po yung nagbibigay. Nagpapalago ng lahat ng bagay. Kasi kung minsan bilang tao, ang paningin po natin, dahil sa magaling ka, dahil sa malakas ka, dahil kaya mo hindi. Biyaya lang po ng Diyos kung bakit aasenso o lalago ang iyong negosyo. Kung ayaw po ng Diyos, kaya po may mga tao dati kaganda ng buhay. Tapos nung makalimot siya Diyos, kaya kumanta ng ang tao'y mampo kahit aling lumipot. Kasi nung nakalimutan yung Diyos, ano nangyari yung negosyo? Bumagsak. Kasi hindi naman talaga ikaw yun eh. Sana kung ikaw lang yun, ang daming mga tao matatalino, mayayaman, negosyante. Bakit bumagsak yung negosyo nila? Kasi nawala na po yung Diyos. Pero habang kasama mo po yung Diyos, sa buhay mo, sa negosyo mo, tiyak, pagpapalain ng Diyos yung buhay mo. Amen! Kaya may talata po sa Bible na kung tayo naman sa Diyos, wala po tayo magagawa. Kaya kapag nakita mo yung pagkilos ng Diyos sa sarili nila, Lord, salamat dahil pinagpala mo po yung buhay ko, pinagpala mo po yung negosyo ko, pinagpala mo po yung buhay ko. Yun po yung buhay. Amen! Hindi po yung negosyo. Kasi kung ikaw lang yun, magmamalaki ka sa Diyos. Diba? Kung kaya mo palang pasaganayin yung negosyo. Pero dahil hindi mo kaya, pwede mo talagang sabihin, Lord, biyaya mo lang at habag mo lang kung bakit napagpala yung aming negosyo. At lagi ko na ibibigay na halimbawa po yung palay. Yung palay habang walang bunga, lagi po siya nakatigala sa langit. Nung nagbunga, yung po siya. Yun po yung kalooban ng Diyos. Na habang po tayo ay pinagpapala ng Diyos, lalo po tayo nagpapakababa sa Diyos. Dahil alam natin lahat ng bagay, biyaya lang sa atin ng Diyos. Amen! Kaya yung po, yan po nakamit po namin, hindi po makalimutan siya. Sabi ko, kung ganito na yung puso namin lahat at kaisipan namin lahat, pananampalataya namin lahat, talagang wala dahilan din tayo magpalagay. Kasi, sabi ko, bibitaw ko pa. Alam mo po, hindi ko alam kung totoo yun na sinasabi lang nila. Yung pinaka-ministeryo daw po niya sa Diyos, tagahugas po ng plato at tagalinis po ng siya. Parang yung artista no na nabalitaan ko po dito sa Manila, yung matandang artista Cristiano. Ha? Oo, sama-sama. Gano'n po siya kayaman. Sikat. Ang ministeryo po niya, tagalinis po ng siya. Paano siya hindi pagpapalayan ng Diyos? Amen po ba doon? Kasi ayos na po yung puso niya. So, walang dahilan, hindi po tayo palayan ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, napakaganda na makita natin na yung biyaya galing po sa Diyos. Pamula doon, sabi nga, lagi natin kilalanin at pasalamatan yung Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Maglalas po ako sa dalawang talata. Sabi po dyan, ni King Solomon, sabi niya, nasa tao ang pag-iisip at pagbabala, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos. Nagbubuhat. So, sa ibang salin, ang mga balak na isipan ay sa mga tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng bila. Sa ibang salin, sabi po diyan, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kaya sabi po na Bible, kung loloobin ng Diyos, lahat ng inisip mo, lahat ng pinlano mo kung loloobin ng Diyos,
magaganap at matutupad yung lahat ng bagay. Ayan. Kaya yung balakin po ng tao, isipan po ng tao, sa tao po talagang nagmumula yan. Ngunit, mula kay Yahweh ang sagot. Ang Diyos pa rin po yung sasagot nito. Kung pahinitulutan niya, kung kalooban niya, magaganap, matutupad sa buhay po ng bawat isa. Si Apostol Pablo bilang isang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na panoob sa akin ni Kristo. Nagagawa ni Apostol Pablo yung lahat ng bagay dahil sa lakas. Yung lakas galing sa Panginoon, hindi po sa Kanya. Hindi po sa Kanya. Kundi dahil sa lakas na panoob sa Kanya ni Kristo. At isang magandang patutuo po dyan si Job. Si Job, nung siya ay nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, nung dumating po sa kanya yung kasaganaan, nung dumating po sa kanya yung kawalan, ang sabi niya sa kanyang buhay sa Job 1:20, tumayo si Job, pinulit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo pagkatapos nagpatiwaka siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbibigay, si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi niya sinisi ang Diyos, kaya hindi siya nagkasala laban sa Kanya. Ibig sabihin sa buhay po ni Job bilang isang tao na lingkod ng Diyos, nandun po na sa hirap o ginhawa, siya po ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen! Sa buhay po natin, kahit ano po yung kalagayan po natin sa buhay, Lord, salamat. Dahil alam ko, ikaw yung nagbibigay ng lahat ng bagay.